Gusto kong linawin itong mercy and grace dahil baka ang dalawang salitang ito ay pagmumulan ng pagtatalo at division sa kalagitnaan ng ating mga kapatiran. Bakit nga ba may mercy and grace at kanino ito nanggaling? Alalahanin po natin ayon sa Biblia, lahat ng tao ay makasalanan at bilang makasalanan tayo ay mapapahamak sa kapahamakan ng impyerno. Pero hindi po nais ng Diyos na makita tayo mapahamak doon. Kaya ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya ang sabi sa Romans 5:8, "But God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us." Sa kabila ng ating pagiging makasalanan at tayo ay mapapahamak sa impyerno, gumawa ang Diyos ng kaparaanan upang tayo ay iligtas doon. Yun ay sa pamamagitan ng pagsugo sa Panginoong Hesukristo. Kaya ano ang sabi sa John 3:16? "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Kung ipapaliwanag natin ng mabuti, ang world dito ay tumutukoy sa mga taong makasalanan. Kaya isinugo ng Ama si Kristo para sa ating makasalanan upang bayaran ng ating mga kasalanan. At ang sino mang makasalanan ang sasampalataya sa Panginoong Hesukristo, anong matatanggap niya? Hindi siya mapahamak sa impyerno, kundi mayroong buhay na walang hanggan. Dito pa lang sa John 3:16, makikita na natin ang habag at biyaya ng Diyos. Ano ang mercy? Ang hindi pagtanggap natin sa isang bagay na nararapat para sa atin. Ano ang nararapat sa atin bilang makasalanan? Ang mapahamak sa impyerno. Pero nung tayo ay sumampalataya, hindi ka na mapupunta doon. Bakit? Mayroong buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ang Diyos sa mga nagsisampalataya. Yun ang tinatawag na grace. Ang pagtanggap sa bagay na hindi nararapat para sa atin. Sa madaling salita, itong mercy and grace ay galing sa Diyos at natanggap natin ito noong tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, na siya ay nabayubay sa krus, na ilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Kaya ang dalawang salitang ito ay hindi pwedeng paghiwalayin sapagkat ito ay attributes ng Diyos na ibinigay sa atin noong tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay mula sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. Yun po ay sabi ng Acts chapter 4 verse 12. So, kung pagbabasihan natin ang Biblia, ito po ay pinaka-safest answer na hindi na dapat natin pagtalungan. Tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos, Ephesians 2:8, at sa habag ng Diyos, Titus 3:5. Yan po ay magkasama at hindi dapat paghiwalayin. Okay po? Sana po yan ay malinaw po para sa atin at hindi po pagmumulan ng pagtatalo at division. At ano pa ang makikita natin dito? Ang makikita pa natin dito ay ang kaligtasan ay purong gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At ito'y ating sinampalatayaan. Wala pong anumang gawa mula sa ating sarili, mula sa ating relihiyon, ang makakapagligtas sa atin. Dahil ang buhay na walang hanggan ay nanggagaling sa Diyos at hindi po nagmumula sa ating kakayahan o hindi po nagmumula sa relihiyon, kundi sa Diyos. Kaya nga po ang sabi ng Panginoong Hesukristo, "And I give unto them eternal life." Hindi natin kayang bigyan ng eternal life ang ating sarili sa pamamagitan ng ating kabutihan at sa pamamagitan ng ating relihiyon. Kundi ang buhay na walang hanggan ay nanggagaling sa Diyos at ito ay Kanyang ipinagkaloob sa atin nung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Kaya po hindi tayo mapapahamak sa kapahamakan ng impyerno. Nawa malinaw po yan sa atin kung saan tayo naligtas at sa kung kanino tayong pangalan naligtas. Maraming salamat po sa inyong panunood.